Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo muli. Kami po'y buwabati ng maligayang Pasko sa lahat po ng mga nakakasubaybay po sa amin. Lahat po ng mga live viewers namin dyan sa Facebook Live ay maraming salamat po at patuloy po kayo na umaantabay sa aming programang Impormasyong Pangkalusugan. Again, welcome po dito po sa Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po ay nagsama-sama upang matuto at muli ay tayo po ay maging pagpapala po sa isa't isa. No? Kaya again, ay mas maganda ma-share natin itong link na ito sa mga kaibigan at kamag-anak ninyo na nangangailangan ng ganitong klaseng programa. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome po na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po ma'am, good morning. Hello, good morning po sa inyong lahat. Yes, good morning po, good morning po. Maraming salamat dahil medyo late tayo pero at least nandito pa rin po.
Amen, amen. At salamat at dun sa mga nag-intay. Yes. Oo, alam Mga nagpagal. Nagpagal. At rest assured. Yes. Na kayo ay bibigyan namin ng napaka-informative na Tama. topic ngayon. At Sa kasalukuyan, meron po nagaganap na Christmas party ang yes, CBBA. CBBA, oo. Kaya salamat at nandito pa ang Conrad. Mamaya-maya, doon naman ako. Oo. Masyado pong hectic ang kanyang schedule. Anyway, binabati ko na po ang mga taga-North, South, East. and West corners ng ating simbahan. Hello po sa inyo pong lahat yan. Maraming salamat. At Hello. sa mga natandaan ko na nagko-comment, nagpapa-shoutout, Yes. si Sir Richard Bergancia. Oo. Hello, Sir Richard. Oo. Hello po. At syempre, nandyan si Sandra. Yan, oo. Si Ma'am Sandra Bergancia. Hello po sa inyo po lahat dyan. And also, kay Ma'am Ava Escalada, shout out to you. Oo. Yung mga magaganda dyan kagabi. Yes, tama. And by the way, congratulations again to Sir Maki at kay Ma'am Marial. Ayan, hello po. Congratulations sa inyo pong dalawa at nawa ay talagang mag-enjoy kayo ng inyong honeymoon. Saka Yeah. answered prayer tayo. Yes, kasi tama. Kasi napaka-smooth, napakaganda, at wala akong nakitang kahit nakatiting na ano tawag doon? Yung Floss. Floss. Yeah, no. Kaya Dahil, it's only by the grace of God, no? oo. At, Yeah. Salamat sa mga nag-organize, sa lahat po ng mga naging part. Kung alam po ninyo na naging part kayo nung wedding po na yon, ay talagang maraming salamat po, no? At alam ko naman lahat ay naging part Yes, as a yes. church. Dahil, Yes. Yung pagpunta pa lang nila, ma'am, parte na po sila noon. oo, Oo. at yung prayer. Yeah, napaka- opo. yan. Yes. Kung ilang buwan, pinagpe-pray yan. At siyempre, yung mga natutuwa ako dahil nag-enjoy naman ang ating mga VIP Yes, visitors. oo, nag-enjoy Oo. talaga sila. Oo. Oo. At ako personally, as a church member, tuwan-tuwa ako dahil napaka-smooth ng flow ng program. Oo, at ibig ko sabihin, nag-start on time. Yeah. Walang mga, kasi yung iba talagang may palate-late pa. Yes, Yan, yes, talaga tama, nakita tama. kong wala ako nakitang plus nga. Yeah. Yeah, At, maraming salamat sa Panginoon. At syempre, naging live yung event na yon dahil Yes. sa mga naging ano tawag dito, yung kayong tatlo. Ano tawag doon? Host, nag-host. Nag-MC. Nag-MC dahil Oo. kayo ang nagbigay buhay. Yun, talaga Oo. naman. Kahit na talagang maraming tao, mga kapatid, talagang... Saka na ko, dati ang pinagkakaguluhan, yung picture, yun? Picture taking. Yung kinukunan, photo booth. Photo booth. Ngayon po, iba na. Oo. Kape. 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 Yun po ang pinipilahan. Ako Oo. talagang sabi ko, kung hindi ko alam yon, akala ko lang, ganun lang yon, bibigyan. Yung pala, pipilahan din. Kapipila nung kasamahan ko, pag nandun na siya, stop na kasi naubusan na. Kaya Oo. ilang beses po yon. Ibig sabihin, ganun po karami ang Oo. pumipila doon sa kape. Talaga At naman. napakasarap naman talaga. Yes. Oo. Ginawa nilang 3-in-1. Akala nila gano'n kadali timplahin eh. Saka natutuwa ako dahil napakasasarap ng pagkain. Yes. Oo. Totoo yan. Totoo Wala yan. akong masabi dahil Yeah. ang balita ko, ang mahal nun per person. Parang Huwag na po natin pag-usapan yung presyo, ma'am. Parang 1K per person. Ay, Diyos ko. Oo. Kaya, kaya ang di ko lang nakita, ang naano ko lang doon, basta
masaya yung dalawa. Yeah, totoo Yung naman kinasal, yan. oo. Yes. At syempre, yung mga dumalo. Yun talaga naman. Habang naglalakad sila pauwi, pasakay, ay talaga namang wala kang masasabi kundi kaligayahan mula sa kanila at Yeah. enjoy sila. Yun lang po at sana, kasi ang alam ko hindi yan na hindi na Live. hindi naging live, Oo. hindi nagkaroon ng Google Meet. May Google Meet na, may Google Meet. Meron. Oo. Okay. Pero sa mga pili lang na Pili lang, oo. Anyway, yun lang po, gusto ko lang naman i-impart sa inyo ang kasiyahan ng bawat isa. Yan, tama. Maraming salamat, Doc Julie Castro. At again, Ma'am Mariel and also Sir Maki, congratulations. And also, binabati rin namin ngayon na nag-celebrate ng birthday, Pastor Bernard. Happy birthday sa iyo, sir. At celebrate sila ng birthday po ngayon. Yan, mamaya-maya ay andito si Sir Bernard, Pastor Bernard kanina eh. Oo. Pero anyway, Sir Gomer, nandyan pa. yan, opo. Si Sir Pastor Louie. Oo, And also sila Pastor RJ ba nandiyan pa po? parang umattend pa siya ng funeral, Ay, okay. Oo. Pero Alright. nandito pa sa Manila. Yun. Alright. Well, anyway, so again, Pastor Bernard, happy birthday po sa inyo. Alright, sige po. At dyan po nagtatapos. Ay, hindi pa po. Hindi pa. Nagmamadali Hindi pa. po si Con. Hindi pa, dahil hindi may, pa. Christmas party nung kanilang mga anak. Hindi pa. Well, anyway, so again, mga kapatid, ay tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayin. Since we have limited time na kasi we will give way dun sa ating The Baptist Lunch, no? Ang daming umaabang po niyan, no? Doc Julie. Ang dami pong nag-aabang dyan sa ating The Baptist Lunch, yung mga bagong eksena po nila dyan. Pero siguro sa ngayon, wala yung wala yung susugod. Wala yung susugod. But anyway, so tuloy-tuloy lamang po tayo, no? Today, dapat po ay Nutrition Day, alright? But si Ma'am Ces po kasi ay meron din po siyang chikiting doon sa CBBA. Kaya ako po muna kumuha ng kanyang discussion for this morning. Alright? Para naman ma-enjoy ni Ma'am Ces yung kanyang family doon sa CBBA. Alright? So sige po, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. At nagpapasalamat din ako dahil nandito si Con. Dahil pwede rin niya ako iwan dito dahil may anak din po siya doon. naman. Pero sige lang, maraming salamat. Kasi magugulat ka na naman pag nasabihan kita. Ikaw muna, Doc Julie Castro. Magpapa-ice cream ka na naman nun. Oo, magagalit ako nun. Magagalit ka nun, di ba? Oo. Kaya hindi ko na tinuloy. Oo. Well, anyway, sige po, tuloy-tuloy po tayo. Itutuloy ko lang po yung last discussion ko, mga kapatid, dun sa naudlot kong discussion patungkol po doon sa smoking. Ayan, in terms of quitting smoking, mga kapatid, ay tutuloy ko lamang po yan kasi tulad nga ng sabi ko, bago mag-end ang taon, no? Bago matapos ang taon, dito sa Impormasyong Pangkalusugan, gusto po namin kayong mahikayat na kayo po ay tumigil na sa inyo pong bisyo. Yan talagang pinakamaganda dyan. Bago matapos ang taon na ito, ay gusto namin kayong mahikayat na wag na pong magbisyo. Ayan. Babalik rin naman natin ngayon, mga kapatid, kasi alam nyo na yung epekto, tulad nga ng sabi natin, Doc Julie, di ba? Alam nyo na yung epekto kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo kapag kayo ay naninigarilyo. Parang i-reverse psychology natin. Yes, i-reverse naman natin sila ngayon. Oo, ang gusto naman natin ngayon iparating sa kanila, ano naman yung benepisyo ng pagtigil. Hindi benepisyo ng sigarilyo, mga kapatid, ha? Kung ano naman ang benepisyo ng pagtigil ninyo sa paninigarilyo. Yan. Para naman kayo ay lalong mahikayat at lalo nyo nang itigil ang paninigarilyo po ninyo. Alright? So, tulad nga nung sinabi ko, mga kapatid, last time, sa unang 20 minutos po ninyo na kayo po ay pakita natin yung slide. Pwede ba natin pakita? Yun. Sige. Yan. 20 minutos pa lang. Yan. Anong benepisyo makukuha nyo? Yan.
sa unang 20 minutos po na paghinto ninyo ng paninigarilyo, ikaw na naninigarilyo na nakakapakinig sa akin ngayon, ikaw, huwag ka na tumingin sa likod mo at sa kanan mo. Ikaw talaga na nakakapakinig sa akin ngayon, after 20 minutes na ikaw ay nanigarilyo, sabi nga dyan, ang heart rate mo ay magdadrop na agad. Akalain niyo po yun, sabi ko nga, di ba? Napakaganda nito kasi nga, kumbaga, inseparable yan, mga kapatid, no? Na kapag kayo ay naninigarilyo, tataas talaga ang heart rate ninyo. Automatic yan, huwag kayong magtataka. Kaya nga, kapag kayo ay naninigarilyo, huwag kayong magtataka, ang ikakamatay ninyo ay heart attack. No? Huwag kayong magtataka dyan, mga kapatid. Kasi nga, number 1 na inyo pong mararamdaman ay pagtaas ng heart rate. So after 20 minutes ng paninigarilyo po ninyo, ang heart rate po ninyo ay babagsak. Yan ang unang benepisyo na makukuha ninyo. Alright? So, isa po yan sa mga ninyo, makukuha po ninyong benepisyo. Alright? Last na tinalakay natin, 12 hours. Alright? Sa 12 hours, after ninyo na manigarilyo, sabi nga dyan, no? Yan ang kagandahan ng ating katawan. Kapag toxic sa ating katawan, ilalabas niya, Doc Julie. Di ba? Ayaw ng ating katawan talaga ng toxic eh. Kaya anong gagawin ng ating katawan? Lilinisin niya yung kanyang sarili. Sabi nga dyan, the body cleanses itself of the excess carbon monoxide. Akalain niyo po yan, ha? Yan ang gagawin ng ating katawan. After 12 hours, kapatid, na ikaw na naninigarilyo, try mo lang. I-try mo lang na ikaw ay itigil mo yung paninigarilyo mo ng kalahating araw na huwag kang magyosi. No? Kalahating araw, ang sabi dyan, lilinisin na agad ng katawan mo yung excess carbon monoxide na niyup-yup mo. Yan siya sabi ko sa'yo. Ha? Para doon sa mga hindi nakakaalam, ano yung carbon monoxide? Carbon monoxide is a very toxic substance sa ating katawan at sa ating lungs. Alright? Very toxic po yan. Parang po yan yung sa mga tambutso na nalalanghap po ninyo. Yan. Kaya nga sabi nga nila parang ang sumisinghot at naglalagay talaga ng tambutso direkta sa baga mo. Yan. So, yan po yan. Yan po yung nangyayari po niyan. So, ang nangyayari niyan, pag tumigil kayo ng 12 hours, tatanggalin niya ng sarili nating katawan. Lilinisin niya. Kaya nga minsan, di ba, pag yung mga chain smoker, pag sinabi natin chain smoker, mayat-maya po yan. Alright? Ganyan po yung kalagayan ko dati. As in, mayat-maya. No? Walang tigil. Sa isang, lalo na kapag kami po'y nagiinuman dati, sabi ko nga sa inyo mahina sa akin yung 2 pakete. Sa inuman po yun, ha. Parang na-imagine ko gano'ng karaming carbon monoxide ang nasa katawan mo. Yes. Kada inuman po yun, mga kapatid. Ilang beses kami nagiinuman sa isang linggo. Di ba? Kaya ako, mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo magte-testify po ko sa lahat po na naninigarilyo ngayon at sina-challenge ko kayo na kayang-kaya niyong gawin. Kasi nagawa ko Huwag niyong sabihin na hindi niyo kaya. Kasi nagawa ko. Ako mismo ay isang chain smoker. Anong ginawa mo? Ha? Sabi ko lang siyempre sabi ko nga, Doc Julie, sa mga patuto ko lagi, sinasama ko lang lagi ang Diyos. Okay. Lagi ko sinasama ang Diyos dyan, no? Kasi kapag ikaw lang, hindi mo talaga kakayanin. I'm telling you, hindi mo kakayanin. Kaya nga, ikaw, nakikinig ka ulit, tatay. Yan, nakikinig yung tatay nakikinig yung tatay, saka yung nanay, naninigarilyo. Yan. Nakikinig ka Saka yung mga anak. Saka yung mga anak, nakikinig ka, di ba? Nakikinig ka. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon sa katabi mo, nakikinig ka ngayon. Ha? Ikaw na nakikinig ngayon, no, kaya ka niyayaya ng nanay mo, ng tatay mo, na magsimba, kasi alam niya, yan ang makakatanggal ng bisyo mo, kapatid. Ha? Yan ang makakatanggal, kasi isasama mo ang Diyos dyan. Kasi kapag ikaw lang, I'm telling you, hindi mo talaga kakayanin. Kasi tinry ko na yun
Tinry ko yon, Ma'am Julie. Nung wala pa ako sa simbahan, sabi ko, tigil ko na. Kasi nahihirapan ako, Doc Julie. Kasi nga, sa lahat ng mga, ako kasi, sabi ko sa inyo, medyo mahilig ako sa sports, Doc Julie. No? Saka nung araw na yon, balita ko, marami kang pera. Kaya nakakabili ka ng sigarilyo. Wag mo na yung Bulgaria. Dollar-dollar ang dumarating sa'yo. Wag mo na yung bubuli. Oo. Ikaw na nanonood. Baka nanonood yung nanay ko. Baka mo sabihin niya doon na pupunta. Pero doon talaga na pupunta, mga kapatid, no? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, no? Totoo naman din talaga yon, Doc Julie. Sabi ko nga, yan, sabi ko sa inyo na mahilig ako sa sports dati, sabi ko, Doc Julie. Kaya sabi ko, tinigil ko. Ano sports mo? Madami ako sports, Doc Julie. Ngayon, sabi ko, Parang nahirapan na ako. Wala pa ako sa church noon, So, tinry kong itigil. Tinry kong tanggalin sa sistema ko. Pero hindi ko kaya eh. Bumalik pa rin ako, mga kapatid. At mas lalong naging malala nung bumalik ako. Kasi mas lalong kong hinanap eh. Kumbaga, maraming nag-udyok, ganyan. So, yeah. Kasi bakit? Isa lang ang pinapakita ko doon, na hindi kasi kasama yung Diyos doon sa pagtigil ko dati. Kaya bumalik pa rin ako. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, kinakailangan yung isama ang Diyos sa pagdating sa pagtanggal ng bisyo po ninyo. Kasi pag wala ang Diyos dyan, I'm telling you, hindi nyo po kakayanin. No? Kaya kayo, mga tatay, mga nanay, na iniimbitahan kayo ng mga anak ninyo sa church, alam nila kasi, alam nila kung anong pwedeng maibigay ng church sa inyo. Ganyan din naman yung mga anak na iniimbitahan kayo ng mga magulang ninyo na magsimba kayo, alam nila na yan po ang magbibigay tulong po para po sa inyo. No? Kaya sabi ko nga, pagdating naman sa siyensya, ito yung sinasabi ko sa inyo para mahikayat kayo na naninigarilyo. Diba? Sabi ko nga, 12 hours pa lang na matigil ka na maninigarilyo, tanggal agad. No? Tanggal agad yung Lilinisin agad ng iyong katawan. Kaya ganyan tayo kabiyaya sa Diyos po natin. No? Binigyan tayo ng katawan na lilinisin yung ating katawan na marumi. Diba? May pinasok ang dumi. Ngayon, tatanggalin ng ating katawan yan. Sarili po yan, by itself. Carbon monoxide, tatanggalin niya po yan. Alright? 12 hours pa lang yan, 12 hours. Kung sabihin pa natin, isang araw ka na, kapatid, isang araw ka na na maninigari, na nag-stop mo, nawala yung naghang yata, sir. Number 3 na ako eh. Ayan. Isang araw pa lang na tumitigil ka sa paninigarilyo, ang sabi po dyan, no, sabi po dyan sa science or sa pag-aaral, no, yun. Just one day after quitting smoking, the risk of heart attack begins to decrease. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina eh, kapag ikaw ay naninigarilyo, huwag kang magtataka, nagulat ako sa pumasok. ang ikakamatay mo ay heart attack. Yan, no? Huwag kang magtataka, kapatid, na ikaw na lang, magugulat ka, sumasakit yung dibdib mo, at nahihirapan kang huminga. Huwag kang magtataka kasi nga naninigarilyo ka eh. No? Huwag mo sasabihin na, bakit kaya masakit yung dibdib ko? Bakit kaya hirap pa akong huminga? Kapatid, sabi ko nga sa'yo, number 1 na iyong makukuha pag ikaw ay naninigarilyo, heart disease. Alright? Heart disease talaga. Yan talaga, automatic yan, inseparable yan. Hindi pwedeng ikaw ay naninigarilyo tapos wala kang heart disease. Imposibleng mangyari yan, kapatid. No? Napaka-imposibleng mangyari yan. Kaya, kapag ikaw ay naninigarilyo, automatic yan. Meron kang heart disease. I'm telling you. Yan ang ano ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya nga, yung sabi ko sa inyo, in this short time, a person's oxygen level will have risen, making physical activity and exercises easier to do, promoting heart-healthy habits. Isang araw lang yun, kapatid. Kaya I'm challenging sa lahat po ng mga naninigarilyo po dyan. Try nyo po. Magsimula kayo sa 20 minutos. The afternoon, 12 hours.
After nun, one day, no, sabi ko nga last time, di ba, Doc Julie, huwag kayong magpapaniwala doon sa withdrawal syndrome. Never pong nangyari sa akin yan by the grace of God, no? Never pong nangyari sa akin yung nanginginig-nginig, na naglalaway-laway, na nilalagnat-lagnat. Nako, ginagamit na lang yan ng dyablo, kapatid. I'm telling you. Pinaglalaroan niya na yung utak mo na sinasabi niya na magkakaroon ka ng withdrawal syndrome. No. Sabi ko nga mga kapatid kapag ang paninigarilyo, hindi mo pwedeng sabihin na gradual kang hihinto Kasi sabi ko nung pinag-aralan natin yung smoking dati, di ba? Yung nicotine ay patuloy na nagbibigay ng Doc Julie? Signal sa mind, sa ating brain na ikaw ay magyosi na magyosi pa. Kung hindi mo ititigil, pahinto-hinto ka lang, kapatid, di patuloy pa rin na may nagsisignal sa brain mo na magyosi ka. Kung hihinto mo na agad-agaran, di wala na yung signal. Di ba? Yun lang naman. Ganun lang kasimple po yun Di ba? Pag hininto mo yung signal, yung nagbibigay ng signal sa iyong utak na manigarilyo ka, matatanggal agad yun. Di ba? Hindi ka na magkikrave, hindi ka na maninigarilyo pa ulit. Kasi wala nang nagsisignal sa utak mo na ikaw ay manigarilyo. Yan nga sabi ko sa iyo. Ikaw na naninigarilyo ka, once na humit-hit ka niyan, may nicotine yan. At isa sa mga nicotine component ay yung i-stimulate niya yung utak mo na ikaw ay patuloy na manigarilyo. Hindi sinasabi yan ng mga endorser ng mga tinamaan ng sigarilyo na ito, mga kapatid, no? Kasi sinasabi ko sa inyo, yun talaga yung nagpapa-addict po sa inyo. Alin po yun? Yung nicotine. Yung nicotine na yun, uulitin ko ulit, mga kapatid, para mas lalo nyo pong maintindihan. Yung nicotine po na yun, ang magsisignal sa brain ninyo. Alright? Lahat ng sigarilyo ay merong nikotina. Lagi nyo pong tatandaan yan, ha? Any cigarette, form of cigarette, mapa-vape, mapa-tobacco, any form of cigarette, mga kapatid, yaan po ay may nikotina. At pag umithit po kayo ng nikotina po na yan, isisignal niya yan sa brain mo na maghanap ng nikotina. Nakikita niyo po ba yun? Kaya nga, huwag kayong maniniwala doon sa sinasabi nila na paunti-untiin mo. No, ano na muna, isang pakete muna. Isang ano muna, kalahati muna. No. Yung sinasabing paudlot-udlot. Oo. I myself, sabi ko sa inyo kanina, ako po ay chain smoker dati. I myself, tinigil ko agad-agaran. Talagang hinto agad, kapatid. Walang isa-isa, dalawa-dalawa. No, walang ganon. Tigil agad. Sa biyaya ng Panginoon, hindi ako nakaranas nung nanginig-nginig, lagnat-lagnat, or laway-laway na yan. Wala namang ganon. Wala, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang ano lang. Kasi, tinigil ko agad yung nagsisignal ng brain sa akin na manigarilyo ko So, by the grace of God, natanggal ko po yun. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, I'm telling you, day one pa lang, hinahamon ko lahat kayo na naninigarilyo po kayo. No? Na kayang-kaya nyo yan as long as isama ninyo ang Diyos dyan. Sabi nga dito ni Ma'am Sai, reason lang yon, no? Sabi rin niya, bakit ako? Ay, si Ma'am Sai. Bakit ako? Natigil ko. Ito si Ma'am Sai din. Talagang, ano natigil niya? Smoking. Oo. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kapatid, marami pong makapag-testify na walang katuturan at walang katotohanan yung sinasabi na manginginig-nginig ka pa. Excuse. Ano po yan? Ako po makapag-testify sa inyan. Ginagamit na lang po ng dyablo yan sa inyo pong utak na para hindi kayo tumigil. Minsan yan sasabi nila ayoko tumigil kasi nanginginig ako
pag tumigil ako, naku kapatid, wala yan. I'm telling you, ako magkakapagsabi sa inyo, hindi nangyari po sa akin yan. Sabi nga dito ni Ma'am Sayo, correct Sir Con, itigil ka agad. Kaya naman yung minsan kasi, yung mga taong nasa paligid mo, yan, tama to Ma'am Say, i-allow mo na maapektuhan ka. Kaya naiisip mo na hindi mo kaya ihinto. Kasi yung mga sinasamahan mo, puro naninigarilyo. Kaya nagpapasama ka at hindi ito matitigil. Totoo yan. Number one factor, mga kapatid, kung bakit patuloy ka na humuhumpak ng paninigarilyo mo, it is because of your friends. Peer. Yeah, Pressure. peer pressure. No? Kaya ka patuloy na nandyan sa bisyo mo, ikaw tatay ka, ikaw nanay ka, ikaw young people ka na nakakapakinig sa amin ngayon. Kaya ka nandyan kasi yung mga kasama mo ay hindi mo maiwan-iwan. Yan din naman sa biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, yan din naman yung nawala sa akin, Doc Julie. No? Talagang nawala yung mga kaibigan ko na yun. Nilayuan, siyempre, sabi ko nga sa inyo, kailangan mo lumayo eh. Kailangan mo, kung desidido ka na talagang iwan yung bisyo mo na yan, number one na mawawala sa'yo, kaibigan mo. Mawawala talaga yan sa'yo, no? Kinakailangan mo talagang desisyonan ang iyong sarili na talagang, kung ititigil mo yan, I'm telling you, kinakailangan mong layuan yung mga kaibigan mo na patuloy na nagkakaroon ng impluensyang ganyan sa'yo. So, kasi napakatindi po talaga niyan. Kapag sinabi na, ay, baka naman titigil. Sayang naman, dito na lang tayo. Kahit isa lang. Minsan lang naman to. Ay, mga ganyan. Lalo na ngayong Pasko, mga kapatid. Diba? Lalo na, minsan na, isa lang naman to eh. Minsan lang tayo magsama-sama eh. Again, pag pinahintulutan mo yon, magsisignal na naman yan sa utak mo na hanapin yung sigarilyo. Diba? Nicotine. Yan ang trabaho ng nicotine. Isignal yung brain mo na ikaw ay manigarilyo. Kaya wag niyo pong wag niyo pong papahintulutan na magkaroon ng nikotina ang inyo pong katawan dahil isisignal yan ng inyo pong utak. Alright? So, siguro Doc Julie, dito muna tayo magtatapos. Gusto ko lang talagang ma-encourage at sa mga susunod mga kapatid ay talagang tatapusin natin to kasi gusto ko talagang mahikayat at baka maging talaga tayo, maging blessing tayo sa mga kapatiran dyan na ihinto na talaga nila yung pagbibisyo nila. Tama ba, Doc Julie? Tama po. Yan naman talaga yan naman talaga ang layunin natin dito eh. Bago matapos itong taon na ito, nawa matigil nyo po yung paninigarilyo po ninyo. No? So again, I'm encouraging you, each and every one, kung alam ninyo, siguro by next Monday, ako po muna ulit siguro, Doc Julie. No? Ay, next Tuesday pala. Next Tuesday, ay ako po muna ulit ang magdi-discuss. Kaya sa mga ano po nyo, sa mga alam ninyo na naninigarilyo, imbitahan nyo po ulit sila sa Tuesday para talakayin ko po itong itong topic po na ito. Tuesday po, magkita-kita po tayo doon sa next topic po natin para marami po tayong matalakay patungkol po sa paninigarilyo. Doc Julie, ba may gusto mo na sabihin bago tayo magtapos? Naano ko lang kanina yung sinabi mo na kung sa sarili lang natin, hindi natin kayang hiwalayan yung mga bisyo na yan. Only God can make us you do sa Anyway, yung parang hindi mo kakayanin baguhin ang mga bisyo na yan kung pag sa walang sarili Diyos. mo lang. Kung Yeah, wala totoo yan. ang Panginoon. That's Kaya, right. nandito naman ang part natin, kaya nga tayo soul winning, nagdi-disciple, para magkaroon sila ng ugnayan sa Panginoon at ang Panginoon na ang bahalang magbago sa kanilang mga nagagawang mga bisyo. Yes. Kaya, yun lang po ang tandaan din natin. Sa sarili lang natin, hindi po natin kakayanin. Kaya, isama natin ang Panginoon para dyan sa mga bisyo na yan ay maalis sa ating buhay. Yeah, tama yan. Maraming salamat, Doc Julie. Kaya,
Tuesday po, magkita-kita po tayo. Itutuloy ko po yung discussion po na yan, no? Kaya sana ay bago mag-end itong taon na ito, meron tayo magpapatotoo sa mga ano natin, sa mga live viewers natin na bago sila or na-challenge sila doon sa topic natin na ito. Kahit isa lang, no? Kahit isa lang na magpapatunay, mga kapatid, na ma-challenge sila na itigil yung kanilang bisyo for this year. At sasalubungin ang bagong taon ng may... Walang bisyo. Walang bisyo. Yan, no? Kaya sana by the end of this topic, merong isang magpapatotoo sa mga kamag-anakan ninyo na alam ninyo na na-impluwensya ng programang ito na itigil ang kanilang. Kasi last time meron eh. Di ba, di ba natatanda mo to nung nag-topic ako ng ganito? Merong isang, sa area ko yun eh. Kaso hindi na kinaya eh. Oo. Pero nag-try. Nag-try siya. Oo. Nag-try siya. Pero sana ulit, no, sana ay may magpapatotoo dito sa ating comment section box na kahit hindi po sila nanonood, kayo na mismo, na alam ninyo na na-sharean ninyo ng link na ito, nagsubaybay sila, and then tinigil nila, that will be a great blessing po para po sa atin, no? Kaya maganda po yan, mga kapatid, na maapag-share tayo ng kaalaman. So by Tuesday, i-share ninyo, maghanap kayo ng mga kaibigan ninyo na alam ninyo na nagbibisyo para matulungan po natin sila. Alright? So kita-kita tayo next Tuesday, pero mamaya muna area ang The Baptist Lunch. Stay tuned in. Huwag na po kayo nilipat ng iba pa pang mga panoorin dyan. Mamaya area na, konting minuto lang, mag-tune in lang po kayo dyan sa The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayo maalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.